Sunod-sunod na yan. Ay! Yung pa. Kaya pa. Ay! Huwag na kayong dumaan! Gugugo! Dating puno ng mga taong sumasamba, pero ngayon puno na ng lumot at hindi na napapakinabangan pa. Mabilis daw nilalamon ng dagat at patuloy itong lumulubog ng 25 cm. Ang kanilang lupain kasi ay lumulubog at nanganganib ng tuluyang lamunin ng tubig. Ito ang Waladuna Mosque sa Jakarta, Indonesia. Dating puno ng mga taong sumasamba, pero ngayon puno na ng lumot at hindi na napapakinabangan pa. Dahil 20 years na itong nakalubog sa tubig. At hindi lang ang gusaling ito kundi maging ang buong kapital ng Indonesia ay lumubog na din. Ang siyudad ng Jakarta ay mabilis daw nilalamon ng dagat. Kaya naman, tinaguran itong World Most Rapidly Sinking City. May mga lugar sa siyudad na naitalang lumubog na ng 4 meters at patuloy itong lumulubog ng 25 centimeters kada taon. Pagdating nga daw ng 2050, 95% na ng kanilang lupain ay lulubog na sa tubig. Nangangamba sila na baka dumating ang panahon na ang Jakarta ay tuluyan ng mabura sa mapa. Bakit kaya lumulubog ang capital city ng Indonesia? Ano nga ba ang malalim na dahilan kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon ang Jakarta? Iyan ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Ang Jakarta ay ang capital city ng Indonesia. Ito ay matatagpuan sa isla ng Java. Tirahan ito ng nasa mahigit 10 milyon katao. Kinakaharap ngayon ng syudad ang napakalaking problema. Ang kanilang lupain kasi ay lumulubog at nanganganib ng tuluyang lamunin ng tubig pagdating ng panahon. Ang Jakarta ang tinaguriang pinakamabilis lumubog na syudad sa buong mundo. Mula 1970, may mga lugar na sa Jakarta na naitalang lumubog na ng 4 meters o kasing taas ng pinagpatong na 2 taong kasing taas ni Michael Jordan. Isa sa pinakapiktado ay ang North Jakarta na malapit sa Java Sea. Ayon sa mga eksperto, sa loob ng 10 taon, ang bahaging ito ay lumubog na ng halos 2.54 meters at patuloy pa itong lumulubog hanggang 25 centimeters kada taon. Kasabay din ng paglubog ng lupa ay ang matinding pagbabaha. Dahil dito, malaking pinsala, takot at perwisyo ang dulot nito sa mga residente ng Jakarta. Sinasabing may 2 dahilan kung bakit nangyayari ito sa Jakarta. Ang unang sinasabing dahilan ay ang pagtaas ng sea level. Ito ay isang environmental problem na kinakaharap ngayon ng maraming bansa, lalo na ng mga coastal cities o yung siyudad na malapit sa pangpang. Ang pagtaas ng sea level ay dulot ng climate change o pagbabago ng panahon na nagpapainit sa mundo. Dahil dito natutunaw ang mga glacier sa mundo na siya namang nagdudulot ng pagtaas ng level ng tubig sa mga dagat na nagiging dahilan naman ng paglubog ng mga coastal cities. Ang pangalawa at ang sinasabing pangunahing dahilan kung bakit lumulubog ngayon ang Jakarta ay ang kawalan ng maayos na supply ng tubig. Walang akses sa malinis na supply ng malinis na pipe water ang mga tao sa Jakarta dahil bukod kasi sa hindi regular at hindi maaasahan ang mga pipe water sa kanila ay napakamahal din ito. Kaya naman karamihan sa mga residente dito ay umaasa sa groundwater. Ang kanilang mga inumin, panligo at iba pa ay nakaasa sa mga balon, poso at mga water pump na direktang humihigop ng tubig sa ilalim ng lupa. Kung ilang tao lang ang gagawa nito, wala sanang problema. Kaso nga lang, mahigit 60% ng populasyon sa Jakarta ay nakaasa lamang sa groundwater. Dahil sa sobrang dami ng mga puso at water pumps, unti-unting nauubos ang kanilang groundwater na naging dahilan ng pagbaba ng lupa sa ibabaw. Kaya ang resulta, unti-unting lumulubog ang Jakarta. Sa ilalim ng lupa, may mabato-batong layer na tinatawag na aquifer kung saan dito naiipon ang groundwater. Ayon sa mga eksperto, kung tutusin, ang mga aquifers ay kusang nalalagyan ng tubig tuwing umulan, lalo na at umulan naman sa Jakarta ng halos 300 days sa loob ng isang taon. Kaso, ang problema, hindi napapalitan ang mga tubig na nakuha sa aquifers dahil wala nang dadaanan ng tubig ulan papunta sa ilalim ng lupa.
Ang mga dating lugar na puno ng mga mangroves na pwede sanang daanan ng tubig ulan, ngayon ay napalitan na ng mga gusali, malls, offices at mga apartments. 97% ng wetland sa Jakarta ay na-convert na ngayon sa mga konkretong daan at mga gusali. Kaya ang resulta, hindi na napapalitan ang tubig na kinukuha ng mga residente sa ilalim ng lupa. Ang isa pang malaking problema sa Jakarta ay ang kakulangan nila sa maayos na regulasyon pagdating sa pagkuha ng groundwater. Dito kahit sino kasi ay pwedeng kumuha ng tubig sa aquifers ng libre. Bagamat may mga batas naman patungkol kung gaano lamang kadami ang pwedeng kuning groundwater, hindi naman ito nasusunod at marami pa rin ang kumukuha ng tubig ng higit sa pinapayagan ng gobyerno. Maraming mayayaman ang illegal na kumukuha ng groundwater at walang permit kaya hindi talaga malayong maubos ang tubig sa ilalim. Paano kaya masusolusyonan ang matinding problema sa Jakarta? Sa tingin nyo ba ay posibleng mangyari din sa Pilipinas ang nangyayari ngayon sa Jakarta? Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito. At para manatiling updated sa atin pang mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.